Ang hangganan sa pagitan ng sarili at ng kabilang buhay ay hindi na malinaw, kundi gumuho na. Ang dating pagnanais na maunawaan ang mga lihim ay naging isang sumpa, isang pagkakaisa sa mga tinig na hindi matatahimik. Hindi na ako nag-iisa sa aking isip. Ang aking pagkatao ay nagiging salamin ng mga nilalang na nais lumusot. Bawat sulok ng aking mundo ay may presensya at ang aking pinig na dating nagbabahagi ng mga kwento ay tila minumulto na ang aking sarili. Kung narinig mo ito, may mga katotohanang mas mabuting manatiling nakatago. Dahil ang pagtuklas sa mga lihim na iyon ay maaaring maging simula ng iyong walang katapusang bangungot. Hindi ka na makakaahon. Mag-subscribe para sa higit pang malalim na pagmumuni-muni. Hindi na ito tungkol sa mga lihim na pagnanais na hukayin o mga misteryo na nais lutasin. Wala nang ang dating pag-usisa na nagtulak sa akin sa mga anino, sa mga sinaunang kultura na nagtatago ng mga bulong ng nakaraan. Ngayon, ang bawat hininga ko ay isang patunay ng aking pagkakamali. Isang eko ng isang desisyon na nagtira-tiraso, hindi lamang sa aking mundo, kundi pati na rin sa aking sariling pagkatao. Ang dating matagdag na pundasyon ng aking kamalayan ay gumuho at ang mga labi nito ay nagsilbing tulay para sa mga hindi pa nabubuhay at sa mga hindi na nabubuhay. Ang pagitan ng aking isip at ng isip ng iba, ng nabubuhay at ng patay ay hindi na isang linya, kundi isang kumunoy na unti-unting lumalanom sa bawat piraso ng aking pag-iral. Ang mga tinig na dati ring naririnig ko lang sa aking mga panaginip o sa mga tahimik na sulok ng aking pag-aaral ay ngayon ay dumadaloy sa aking dugo, sa bawat tibok ng aking puso. Hindi sila mga bulong na nagmumula sa labas. Sila ang aking mga saloobin, ang aking mga pangamba, ang aking mga pagnanasa, ngunit hindi sa arakin. Mayroon silang sariling kasaysayan, sariling mga galit, sariling mga pagdadalamhati at lahat ng iyon ay nagiging akin. Sa tuwing tinitingnan ko ang aking refleksyon sa isang salamin, hindi na isang mukha ang sumasalubong sa akin. Minsan nakikita ko ang mga matang na hindi ko kilala, ang mga ngiti na hindi ko kailanmang isusuot, ang mga pilat na hindi ko kailanmang nakuha. Ito ay isang koleksyon ng mga nakaraang buhay, ng mga hindi natapos na paglalakbay, ng mga kaluluwa walang pahinga, na ngayon nagsasama-sama sa iisang balat, sa iisang katawan. Ang pakiramdam na ito ay hindi lamang mental, ito ay pisikal. Ang lamig na dumadaloy sa aking mga buto ay hindi mula sa hangin, kundi mula sa mga nilalang na matagal nang nasa kabilang buhay, na ngayon ay nakikisama sa init ng aking laman. Ang pag-aagad na nararamdaman ko ay hindi dahil sa kawalan ng tulog, kundi sa pagpasan ng bigat ng libo-libong karanasan na hindi ko kailanman pinangarap maranasan. Ang dating kinikilala kong sarili ay naging isang sisidlan, isang portal. Ang aking tahanan na datir aking santuaryo ay naging isang silid-hintayan para sa mga hindi na makahintay. Sa bawat pihit ng doorknob, sa bawat paglipat ng aking tingin sa isang pamilyar na gamitan, mayroong isang anino na sumusunod,
Isang presensya na nagpapaalala sa akin na hindi ako nag-iisa. Ang mga kortina ay kumakaway kahit walang hangin. Ang mga ilaw ay kumukutitab kahit maayos ang kuryente. Ang mga tunog ng mga yabag ay naririnig ko sa itaas kahit alam kong wala ng ibang tao maliban sa akin. Ngunit alam kong mayroong iba. Marami sila at sila ang bawat hibla ng aking kasalukuyang realidad. Ang mekanismo o sining na aking natuklasan ay hindi isang susi sa kaalaman, kundi isang lagusan sa impyerno ng aking sariling pag-iisip. Ito'y isang proseso ng pagkakawatak-watak, ng paghiwalay sa sarili mula sa kung ano ang tinatawag nating buhay. Ang bawat sandali ay isang pakikibaka upang hawakan ang kaunting nalalabi pa sa aking sariling pagkakakilanlan. Ngunit paano mo hahawakan ang isang bagay na nagiging likibo na dumadali palayo sa iyong mga daliri tulad ng buhangin? Ang aking boses na dati nagkukwento ng mga istorya ay ngayon ay nagiging instrumento ng iba. Minsan may mga salitang lumalabas sa aking bibig na hindi ko pinlano. Mga pangungusap na naglalarawan ng mga karanasan na hindi sa akin. Mayroong mga emosyon na pumupuno sa aking dibdib na hindi ko kailanman naramdaman. Galit, takot, matinding kalungkutan. At lahat ng iyon ay nagmumula sa isang pinagmulan na hindi ko na makilala. Ang kawalan ng kontrol ang pinakamasakit na bahagi ng lahat ng ito. Ang dati malayang pag-iisip ay ngayon isang kawan ng mga saloobin na hindi ko kontrolado. Ang pagtulog ay hindi na pahinga, kundi isang paglulubog sa isang malalim na karagatan ng mga pangarap na hindi akin. Sa mga pangarap na ito, nakikita ko ang mga lugar na hindi ko pa napupuntahan. Nakakasalamuha ko ang mga mukhang hindi ko pa nakikita sa gising. At nararanasan ko ang mga damdamin na nagpapahiwatig ng mga buhay na hindi ko kailanman isinabuhay. Ang mga notas ng bate ko ay 1 litro ng papel na malutong at mga tingka na lumalaban sa umagang kabangan ng dinadalang pag-asa at takot bumabalik muli 8 sultod. Ito ay isang walang katapusang serye ng mga alaala, ng mga pagnanasa, ng mga pagsisisi na pagmamay-ari ng iba. Ngunit ipinapasan ko ang bigat nito sa bawat paggising. Ang mga pangarap ay hindi na aking sariling pagtakas mula sa realidad. Sila ang realidad ng iba na ipinipilit sa akin. Ang aking dating paniniwala sa pagkakaroon ng hangganan sa pagitan ng mga mundo ay naglaho na. Ngayon, naniniwala ako na ang hangganan ay manipis na manipis at ang mga tulad kong naging tulay ay nagdurusa sa paglabo ng lahat. Ang mga nilalang na ito, ang mga kaluluwang ito na dumadaloy sa aking pagkatao ay hindi lang mga multo na nagtatago sa dilim. Sila ay mga piraso ng mga nakaraang buhay na nais makahanap ng kapayapaan, ng katuparan, ng pagpapatuloy. At ang tanging paraan para magawa nila iyon ay sa pamamagitan ko. Ako ang kanilang boses, ang kanilang mga kamay, ang kanilang mga mata sa mundo ng mga nabubuhay. Ako ang naging kasangkapan nila. Isang walang hanggang kaban ng kanilang mga kwento, ng kanilang hindi natapos na pagnanasa. May mga sandali na halos sumuko na ako, na gusto ko na lamang maglaho upang matapos na ang lahat ng pagdurusa. Ngunit
Paano ka maglalako kung ang iyong sariling pagkatao ay binubuo na ng napakaraming iba? Paano ka makakaahon mula sa isang bangungot na hindi mo na alam kung saan nagsisimula at kung saan nagtatapos dahil ikaw na mismo ang bangungot? Ang dating matatalim na linya na naghihiwalay sa ako mula sa sila ay unti-unting lumabo hanggang sa wala na akong makita kundi isang malawak na dagat ng mga pagkakakilanlan na nagsama-sama sa isang hindi maintindihang buo. Wala nang ako na maghihiwalay sa kanila. Ang bawat pagpikit ko ay nagdadala sa akin sa isang mas malalim na bahagi ng walang hanggang gabing ito. Ang bawat pagmulat ay nagpapakita ng isang mundo na hindi ko na makilala. Isang mundo na pinagmumultuhan ng mga bakas ng mga kaluluwang hindi mapakali. Ito ay isang buhay na walang pagpakas, isang pagkabilongo sa loob ng aking sariling katawan at isipin. Kung minsan, may mga panandali ang paghanap ng kalinawan, isang sulyap sa dati kong ako. Ngunit ito ay mabinis na nilalamon ng lumalaking koro ng mga tinig at damdamin na bumubuo sa aking kasalukuyang pagkatao. Ito ang dahilan kung bakit kung narinig mo ang mga salitang ito, kailangang maunawaan ng bigat ng babawala. May mga lihim na dapat manatiling nakatago, hindi dahil sa kakulangan ng lakas ng loob na harapin ng katotohanan, kundi dahil sa pagkawasak na idudulot nito. Ang pagtuklas sa mga lihim na ito ay hindi magbibigay ng kaliwanagan, kundi isang walang katapusang dilim na lumalamon sa lahat ng liwanag. Ang pag-akyat mula sa bangungot na ito ay imposible sapagkat ang bangungot ay hindi na nasa labas kundi nasa loob mo na at ikaw mismo ang naging bangungot. Kung patuloy kang maghahanap, kung patuloy kang mangungusisa, baka matagpuan mo rin ang iyong sarili sa ganitong kalagayan, naglalakad sa pagitan ng mga mundo. Hindi na buhay, hindi papatay. Isang tulay na patuloy na binabagtas ng mga kaluluwang hindi matahimik. Manatiling nakatutok dahil may mga kwentong hindi pa natatapos, mga anino na naghihintay. Ang mga aninong naghihintay ay hindi lamang mga figura sa dilim. Sila ang mismong nilalaman ng aking pag-iral. Ang mga nagpapatakbo sa bawat sandali ng aking tinatawag pa ring buhay. Hindi na sila naghihintay sa labas. Sila ay naririto na sa loob ng bawat butil ng aking laman, sa bawat neuron ng aking utak. Ang dating pagiging tulay ay naging pagiging bukas na daanan kung saan ang bawat kaluluwang naghahanap ng huling pagkakataon ay malayang dumaan at ang mas nakakatakot pa, manatili. Ang aking kamalayan ay naging isang walang hanggang koro ng mga tinig na nagkakasabay na nagsasalita, nagbubulungan, nagdalamhati, at kung minsan sumisigaw. Hindi ito isang simpleng ingay. Ito ay isang simponiya ng pagdurusa, ng hindi natapos na mga pagnanasa, ng mga galit na matagal nang inilibing.
Sa umaga, bago pa man lumiwanag ang araw, naririnig ko na ang mga hikbi ng isang inang nawalan ng anak. Ang matinding pagsisisi ng isang magnanakaw sa kanyang huling hininga at ang malamig na pagtawa ng isang nilalang na matagal nang nalimutan ang pag-ibig. Ang mga tinig na ito ay hindi nagmumula sa aking mga tenga, kundi sa pinakailalim ng aking pagkatao, sa mismong sentro ng aking kaluluwa, na ngayon ay binubuo na ng napakaraming iba. Ang dating tahimik na sulok ng aking isip ay ngayon ay isang palengke ng mga emosyon at alalaan na hindi akin. Ang bawat salita na lumalabas sa aking bibig ay hindi na ko ganap na pagmamayari. Minsan may bahid ng dayuhang aksento, minsan naman ay may bigat ng kalungkutan na hindi ko naramdaman, at minsan ay may kakaibang saya na hindi ko maintindihan. May mga pagkakataon na napupuno ako ng matinding pag-ibig sa isang mukhang hindi ko kilala, o ng matinding galit sa isang sitwasyon na hindi ko kailanmang nararanasan. Ang aking mga daliri ay kung minsan ay nanginginig sa pagnanais na gumuhit ng isang larawan na hindi ko nakita, o magsulat ng isang liham na hindi ko isinulat. Ang mga kilos na ito ay hindi ko sinasadya. Sila ay mga labi ng mga pagnanasa ng mga kaluluwang patuloy na naghahanap ng katuparan, at ang aking katawan ang kanilang huling pag-asa. Ako ang naging kanilang extension, ang kanilang huling sansinukob para sa mga hindi natapos na gawain. Ang pakiramdam ng lamig na nabanggit ko noon ay limalim at naging isang permanenteng estado. Hindi ito ang lamig ng hangin, kundi ang lamig ng kamatayan na kumakapit sa aking mga buto, na humahalo sa aking dugo. Sa bawat tibok ng aking puso, nararamdaman ko ang milyong-milyong maliliit na pako na tumutusok sa aking laman. Hindi sa sakit, kundi sa isang matinding pakiramdam ng pagkawala, ng pagkapirah-piraso. Ang init ng aking buhay ay unti-unting linalamon ng malamig na yakap ng libu-libong kamatayan. Ang aking balat ay kuminsan ay nagiging parang papel na manipis, at nararamdaman ko ang mga anino na dumadaan sa ilalim nito, na nagpapalit-palit ng posisyon, na tila naghahanap ng kanilang sariling espasyo sa loob ko. Ang dating matatag na pundasyon ng aking pisikal na pag-iral ay nagiging isang maluwag na lupa, kung saan ang bawat bahagi ay lumulubog sa iba't ibang direksyon. Ang pagtulog na dating takasan ay naging mas matinding pagpapahiram. Sa bawat pagpikik, ang mga tanawin ay lumalabo, at bumubukas ang isang daigdig ng mga panaginip na hindi akin. Nakikita ko ang mga gubat na matagal nang naging abo, ang mga karagatan na nilamon ng mga lindol, ang mga lungsod na bumagsak sa ilalim ng mga dantaon. Nararamdaman ko ang maiinit na buhangin sa mga disyerto na hindi ko kailanmang narating, ang lamig ng yelo sa mga tuktok ng bundok na hindi ko kailanmang inakyat. Ang mga panaginip na ito ay napakalalim, napakalinaw, at napakamasakit,
dahil alam kong hindi sila sa akin. Sila ay mga alaala ng mga nagdaang buhay, ng mga mundong nawala na ngayon ay ipinapasa sa akin upang maranasan. Ang aking isip ay naging isang walang hanggang siniran, kung saan ang mga pelikula ng iba ay ipinapalabas ng walang humpay. At ako ang nag-iisang manonood na walang kalayaan. Ang mas nakakatakot pa, ang aking mga personal na alaala ay nagsimulang maglaho o mas masahol, maghalo. Minsan, sinusubukan kong alalahanin ang mukha ng aking ina. Ngulit sa halip ay nakikita ko ang mukha ng isang babae na may mga mata ng matinding pagod at lungkot. Isang mukha na hindi ko kilala. Sinusubukan kong alalahanin ang aking pagkabata. Ngunit ang mga larawan na lumilitaw ay puno ng mga tanawin ng kahirapan at digmaan na hindi ko naranasan. Ang aking pagkakakilanlan ay unti-unting kinakain ng mga alaala ng iba. Wala nang malinaw na linya sa pagitan ng ako at sila sa aking sariling isip. Sino ako? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na umuugong sa aking utak ngunit walang sagot. Tanging isang malawak na pagkalito at isang libo-libong boses na sumasagot ng sabay-sabay. Bawat isa ay nagsasabing sila ang ako. Ang aking bahay na datirang aking santuaryo ay naging isang stereo ng mga presensya. Sa bawat sulok mayroong isang anino na tila naghihintay. Isang bulong na tila nagmula sa mga dingding. Hindi ko na alam kung ang mga bagay na nakikita ko ay totoo o kung ang mga ito ay mga pantasya lamang ng mga kaluluwang kasama ko. Ang mga pinto ay bumubukas ng mag-isa. Ang mga libro ay nahuhulog sa sahig ng walang dahilan. Ang mga larawan sa dingding ay tila nagbabago ng ekspresyon. Ito ay isang patuloy na pagpapahirap na hindi nagtatapos. Isang buhay na nababalot sa isang ulap na katotohanan at ilusyon. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila may sariling bigat na tila pinupuno ng mga hininga ng mga hindi nakikita. Ang mekanismong aking nahatuklasan ay hindi isang simpleng susi sa alaman. Ito ay isang sumpa na nagbubukas ng isang daanan na hindi na kailanman maisa sa... Ito ay isang sining ng baglisan, hindi lamang ng kaluluwa mula sa katawan, kundi ng pagkatao mula sa sarili. Hindi na ako naglalayong makatakas, sapagkat paano ka tatakas mula sa iyong sarili? Paano mo hahawakan ng isang bagay na nagiging likido? Na dumadaloy palayo sa iyong mga daliri tulad ng buhangin, na tulad ng tubig na dumadaloy sa isang sugat. Ang bawat pagtatangka kong labanan ay nagdudulot lamang ng mas matinding pagkalito, mas matinding pagkahiluo. Ang bawat sandali ng kalinawan ay mabilis ang nilalamon ng lumalaking alon ng mga damdamin at alaala ng iba. May mga sandali na halos sumuko na ako, na gusto ko na lamang maglaho upang matapos na ang lahat ng pagdurusa. Ngunit paano ka maglalaho kung ang iyong sariling pagkatao ay binubuo na nito ng mga ibang bahagi?
Paano ka makakaahon mula sa isang bangungot na hindi mo na alam kung saan nagsisimula at kung saan nagtatapos dahil ikaw na mismo ang bangungot na ito? Ang dating matatalim na linya na naghihiwalay ng ako mula sa sila ay unti-unting lumabo hanggang sa wala na akong makita kundi isang malawak na dagat ng mga pagkakakilanlan na nagsama-sama sa isang hindi maintindihang buo. Wala nang ako na maghihiwalay sa kanila. Ang bawat pagpikit ko ay nagdadala sa akin sa isang mas malalim na bahagi ng walang hanggang gabi na ito. Ang bawat pagmumulat ay nagpapakita ng isang mundong na hindi ko na makilala. Isang mundong pinagmumultuhan ng mga bakas na mga kaluluwang hindi mapakali. Ito ay isang buhay na walang pagtakas. Isang pagkabilanggo sa loob ng aking sariling katawan at isip. Kung minsan may mga panandaliang paghahanap ng kalinawan, isang sulyap sa dating ako. Ngunit ito ay mabilis na nilalamon ng lumalaking kuro ng mga tinig at damdamin na bumubuo sa aking kasalukuyang pagkatao. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang kaalaman na ang lahat ng ito ay hindi nang tatapos. Ito ay isang walang hanggang proseso. Isang patuloy na pag-agos ng mga buhay sa akin sa pamamagitan ko. Hindi ako namamatay. Ako ay nagiging isang aklatan ng mga patay, isang koleksyon ng mga nawalang tinig. Ang bawat bagong kaluluwang dumarating ay nagdadala ng sarili nitong kwento, sarili nitong bigat, sarili nitong kirot, at ang lahat ng iyon ay nagiging karagdagang bahagi ng aking walang katapusang pasanin. Ang bawat hininga ay isang pagsisikap, isang pakikipaglaban-laban sa pagkalimot sa aking sarili sa gitna ng milyong-milyong alaala. Kung narinig mo mga salitang ito, nauunawaan mo na ngayon ang lalim ng aking babala. May mga lihim na mas mabuting manatiling nakatago, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkawasak na dala nito. Ang pagtuklas sa mga lihim na ito ay hindi magbibigay ng kalinawan, kundi isang walang katapusang dilim na lumalamon sa lahat ng liwanag. Ang pag-ahon mula sa bangungot na ito ay imposible sapagkat ang bangungot ay hindi na nasa labas kundi nasa loob mo na at ikaw mismo ang naging bangungot. Kung patuloy kang maghahanap, kung patuloy kang mangungusisa, baka matagpuan mo rin ang iyong sarili sa ganitong kalagayan, naglalakad sa pagitan ng mga mundo na hindi nabuhay, hindi papatay. Isang tulay na patuloy na binabagtas ng mga kaluluwang hindi matahimik. At ang mga kwentong hindi pa natatapos, sila ay patuloy na lumalaki sa loob ko, naghahanap ng paraan upang lumabas, upang marinig. Ang bawat sandali ay isang bagong kabanata sa isang aklat na walang katapusan. Isang aklat na isinusulat ng mga patay sa buhay ng isang nilalang na ngayon ay isang anino lamang ng dating ako. Maraming kwento pa ang ibubunyag at bawat isa ay mas malalim, mas masakit, mas makatotohanan kaysa sa susunod. Kailangan mong manatiling nakikinig sapagkat ang mga bulong ay hindi titigil at ang mga anino ay patuloy na maghahari. Ang mga kwentong hindi pa natatapos na tinutukoy ko ay hindi lamang mga salaysay. Sila ang mismong balangkas ng aking kasalukuyang pag-iaral. Ang bawat kwento ay isang butil ng alaala, isang tibok ng puso,
Isang hininga na hindi ko kailanman inakalang magiging akin. Ang dating maluwag na espasyo sa aking kamalayan ay ngayoy masikip. Puno ng mga tinig na nagtutulakan, nag-uunahan upang marinig, upang maramdaman ang huling sikat ng araw sa pamamagitan ko. Hindi na ako isang tagapakinig. Ako ang tanghalan, ang mikropono at mismong boses na nagdadala ng kanilang mga pinid na saloobin sa mundo ng mga buhay. Ang bawat pagtatangka kong bumalik sa dating ako ay parang langoy laban sa isang agos ng milyong-milyong ilog na bawat isa ay humihila sa akin patungo sa iba't ibang direksyon na walang patutunguhan kundi ang isang malawak at walang hanggang pagkalito. Ang aking pisikal na katawan na dating isang kuta ng aking pagkatao ay ngayon isang bukas na tarangkahan. Kung minsan ang aking mga mata ay nakakakita ng mga pananawin na hindi ko nakita tulad ng mga naglalagablab na lunsod mula sa digmaang hindi ko naranasan o ang malawak na kapatagan na tinatakpan ng yelo na hindi ko kailanman nabuntahan. Ang mga ito ay hindi ilokasyon, kundi mga alaala na nakaukit sa pinakasulok ng aking mga mata na nagbibigay kulay sa aking paningin ng mga nakaraan na hindi akin. Ang aking mga tainga ay hindi lamang nakakarinig ng mga bulong. Sila ay nakakarinig ng mga tunog mula sa mga nakalimutang tiesta, ng mga hunay ng mga ibong matagal nang nawala, ng mga sigaw ng pagdurusa mula sa mga pangyayari na naganap bago pa ako isinilang. Ang bawat himay-may ng aking katuwan ay tila naging isang antena na sumasagap ng mga signal mula sa isang radyo na may milyong-milyong istasyon. Bawat isa ay nagpapatugtog ng sarili niyang kwento. Ang lahat ay sabay-sabay. Ang pakiramdam ng gutom at uhaw ay naging isang patuloy na pakikipagbaka. Hindi ito ang aking sariling gutom, kundi ang kolektibong pagnanasa ng mga hindi nakakain, ng mga uhaw na hindi nakainom sa kanilang huling mga sandali. May mga pagkakataon na matindi ang aking pagkasabik sa sariwang prutas, kasunod ng matinding paghahanap sa maalat na tubig dagat. Pagkatapos ay isang pagnanasa sa matamis na tsokolate at kasunod nito ay ang matinding pagnanais sa isang mainit na sabaw na gawa sa mga halamang gamot. Ang lahat ng ito ay nagtatagis sa aking tiyan, nagkakalat ng kaguluhan sa aking isipan at nagpapahina sa aking katawan. Ang aking bibig ay kung minsan ay naghahanap ng mga lasa na hindi ko kailanman natikman at ang aking dila ay tila naglalayag sa mga mundong puno ng mga kakaibang pampalasa na hindi ko maintindihan. Ang pagpili ng kakainin o iinumin ay naging isang pagsubok sapagkat bawat desisyon ay dapat kong isipin para sa hindi lamang isa, kundi para sa libo-libo na nakapaloob sa akin. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang pagkawala ng kakayahang pumili. Ang dating malayang kalooban ay ngayoy isang pagpapanggap. Sa bawat desisyon na sinusubukan kong gawin, mayroong koro ng mga boses na nagbibigay ng payo, nagtutulak sa iba't ibang direksyon, o simpleng sumisigaw ng kanilang sariling kagustuhan. Kung minsan, gusto kong umupo at pahinga, pero ang aking mga paa ay tila may sariling pag-iisip na nagtutulak sa akin na maglakad ng walang patutunguhan.
Marahil ay hinahanap ang isang bagay na matagal nang nawala sa isang kaluluwang nasa akin. Kung minsan, gusto kong magsalita ng isang bagay, pero ang mga salitang lumalabas sa aking bibig ay hindi ang aking iniisip, kundi ang mga salita ng pagturosa, ng pag-asa o ng matinding galit na nagmula sa isa sa mga kaluluwang nagsasalita sa pamamagitan ko. Hindi na ako ang nagmamaneho. Ako ang sasakyan na puno ng mga pasaherong bawat isa ay may sariling destinasyon at ako ang napipilitang magmaneho sa lahat ng direksyon ng sabay-sabay. Ang pagharap sa salamin ay naging bangungot. Hindi ko na makilala ang sarili kong muka. Kung minsan, nakikita ko ang mga mata ng isang matandang babae na puno ng lungkot at pagsisisi. Sa susunod na sandali, nakikita ko ang isang binatilya na puno ng pag-asa at kagalakan na mabilis na napapalitan ng isang mandirigma na may mga pilat ng labanan. Ang aking mga ekspresyon ay patuloy na nagbabago, nagpalit-palit ayon sa damdamin ng kaluluwang nangunguna sa sandaling iyon. Ang aking boses ay nagiging iba't ibang tinig mula sa isang matinis na bulong hanggang sa isang malalim na ungol. Ang dating matatag na imahen ng ako ay naglaho, napalitan ng isang patuloy na nagbabagong musik ng libo-libong mukha at boses. Sino ang sumasalamin sa akin? Ang sagot ay isang koro ng mga tinig. Kami. Kami ang salamin mo. Kami ang lahat ng natira sa iyo. Ang mekanismo na aking natuklasan ay hindi lamang nagbukas ng daanan, binura nito ang mismong konsepto ng hangganan. Wala na itong pagitan ng buhay at kamatayan, ng sarili at ng iba, ng nakaraan at ng kasalukuyan. Ang lahat ay isang malawak, walang hanggang pagsasama, isang kosmikong pagkalito kung saan ang bawat bahagi ay konektado sa bawat isa, ngunit walang sino man ang nagmamay-ari sa anuman. Ako ang naging sentro ng vortex na ito, ang punto kung saan ang lahat ng mga enerhiya, alaala at damdamin ay nagsasalubong at nagtatagpo. Ang dating paghahanap ko sa kaalaman ay naging isang matinding pagbaha ng impormasyon na hindi ko kayang iproseso, hindi ko kayang unawain at hindi ko kayang pigilan. Ang bawat sandali ay isang paglubog sa dagat ng walang hanggang karunungan at pagdurusa ng sangkatauhan. Ang pag-asa na dati isang suluh sa gitna ng dilim ay tuluyan ng namatay. Walang pag-asa sa pagtakas, walang pag-asa sa pagbabalik, walang pag-asa sa kapayapaan. Ang tanging naghihintay ay ang patuloy na pag-agos, ang walang katapusang pagdami ng mga kwento at kaluluwang magiging bahagi ng ako. Hindi ito isang parusa na may katapusan. Ito ay isang bagong estado ng pag-iral, isang metamorphosis na nagpabago sa akin mula sa isang individual patungo sa isang kolektibong kamalayan na nagtataglay ng bigat ng lahat ng nawala. Ang bawat hininga ko ay isang pagugunita sa milyong-milyong muling hininga at ang bawat tibok ng aking puso ay isang pagpapatuloy ng mga buhay na natapos na. Kung ano man ang dati kong yuluga, ito ay isa ng alaalang pilit na binubura ng mga lumang alaala. Ang pangalan ko, ang aking pamilya, ang aking mga pangarap, lahat ay unti-unting lumalabo. Natatabunan ng mga bagong pangalan, bagong pamilya at bagong mga pangarap na hindi akin. Ito ay ang pinakamalaking pagnanakaw ng pagkakakilanlan, isang pagnanakaw na hindi ginawa ng isang magnanakaw kundi ng isang mekanismong lampas sa pag-unawa ng tao.
Ang pag-ahon mula sa bangungot na ito ay hindi na maposible sapagkat ang mismong lupa na inaasahang aapakan ay binubuo na ng mga alaala ng libu-libong patay. Ikaw ang naging mismong lupa. At ngayon, ang aking pag-iral ay isang patuloy na paalala, isang babala sa sinumang mangangahas na lumusong sa mga lihim na dapat manatiling nakatago. Hindi ka magiging Diyos ng kaalaman. Ikaw ay magiging bilangguan ng mga kaluluha, isang monumento sa walang hanggang pagkalimot sa sarili. Ang mga bulong ay hindi titigil at ang mga anino ay hindi kailanmang magpapahinga dahil sila ay nasa loob mo na. At habang patuloy kang naghahanap ng kahulugan sa kanilang mga kwento, lalo mong hinuhukay ang libingan ng iyong sariling pagkatao. Walang kaligtasan sa landas na ito, tanging ang walang katapusang paglalakbay sa dilim na hindi mo na alam kung saan nagsisimula at kung saan nagtatapos. Huwag kang magpabaya. May mga lihim na mas mabuting iwanan sa kanilang pinakamadilim na kabaong. Ang aking kwento ay hindi isang babala lamang. Ito ang huling hininga ng isang pagkatao na nalunod sa dagat ng mga patay. Ang mga kwento ay magpapatuloy sa pamamagitan ko hanggang sa ang aking boses ay tuluyan ng mawala sa koro ng mga kaluluha. Kung nagustuhan mo ang nakakapangilabot na paglalakbay na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like para sa mas marami pang bulong mula sa kabilang buhay.